serbisyong totoo ang naglalang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Balik po tayo dito sa Araneta Center Bus Terminal, mga kapuso. Alam niyo pa, pag malayo ang biyahe, lalo na po yung mga kababayan natin na sumasakay ng bus dito, alam niyo ba, ang pinakamalapit ng biyahe dyan 8 oras. Yung iba ay naabot po na mahigit 1 araw sa kanilang pagbibiyahe dahil na rin sa layo ng kanilang mga destinasyon. Ngayon, may importante na kung may mga bagahe kayo, may mga dapat din kayong baunin dahil ito'y makakatulong sa atin. Siyempre, dapat ho dyan may mga pagkain, importante, may tubig. Eto si Nanay. Ang biyahe niyo ay papuntang Ormoc po. So ano ho mga baon ninyo? Nakita ko parang isang galon bang tubig to? Opo. Bakit po? Kasi malayo yung biyahe. Ayo, so bukod sa tubig, ano pa baon ninyo? May kanin, ulam, Ano yung ulam ninyo? pritong manok. Para hindi mapanis. Opo. Bakit? Pagka, yung bang sinasakyan ninyo, boss, may stopover? Mayroon din po. Kaso lang, hindi kami bumibili ng pagkain sa daan dahil mahal. Mahal. So dagdag pa sa gastos yun. Opo. So yung baon ninyo hanggang makarating na kayo sa destination nyo. Opo. May kasama ba kayo? Wala po. Ako lang mag-isa. Kaya ang binayaran nyo na lang yung pamasahe tapos lahat ng yung magkain nyo, yung tubig nyo, baon nyo na. Opo. Okay, maraming salamat, Nay. Ito naman si ate. Ay, Nay, saan po ang biyahe natin? Luban po. Tacloba, ano mga baon nyo? Tubig lang po kasi kumakain na lang ako sa terminal kasi galing pa ako sa trabaho. Hindi Hindi ka paganda. Hindi ka na nakapagluto. Ano na lang ang bibili mo sa mga terminal? Mga biskwit na lang kung ano lang kaya kasi mahal kasi doon ng mga mga ulam. Oo. Ilang oras ang biyahe papunta sa Tacloba? 4 hours. Ay, 1 araw. Opo. Dahil galing ka sa trabaho, hindi ka na nakapag-prepare. Okay, maraming salamat. Ingat sa biyahe, ha? Ngayon, makakasama ho natin si Miss Baby Mamuyak. Siya po yung sa First Aid and Basic Life Support Instructor ng Philippine Red Cross. Ma'am Baby, ano ba yung mga dapat baunin? Lalong-lalo na yung may mga nahihilo sa biyahe, di ba? Yung nagsusuka, ano mga dapat nilang baunin? Okay. Una sa lahat, bago man sila bumiyahe, dapat sapat yung kanilang tulog at pahinga kasi malaking bagay, contributory factor din yun na pag ikaw ay mahina yung katawan mo, hindi ka nakapagpahinga, baka magkasakit ka pa sa biyahe. Dapat din medyo may laman na yung tiyan. Yes, dapat din yun. Dapat medyo busog ka naman ng konti pero wag naman masyado para maiwasan din natin yung motion sickness. Oo. Ngayon, may problema tayo sa motion sickness, magpasiguro na tayo ng mga gamot na nakakailanganin if ever magkaroon tayo ng atake ng motion sickness or pagkahilo. Sabi niyo yung mga iniinom na gamot para sa mga motion sickness, dapat iniinom parang ilang oras bago ang biyahe. At least 1 hour before. Okay? 1 hour or 30 minutes before ng biyahe. Kasi ang misconception ng mga tao minsan, iinumin yung gamot dun mismo kung babiyahe na. So yung mga must-haves natin, ito kailangan may tubig. May tubig para hindi dehydrated yung tao, yung katawan natin. Yung tinapay natin, ilagay nyo yung palaman, yung hindi napapanis. Di ba? Yes. Oo, dapat yung hindi napapanis, di ba? Kung pwede, huwag nyo nalagyan ng palaman. Kung pwede naman, di ba? May Okay. mga kukutin, lalo na pag may mga Pwede bata. rin yung mga candies. Kasi Candies. para to prevent natin na hypoglycemia, para at least pag, halimbawa, hindi tayo masyado makakain ng maayos, at least meron tayong Yung mga reserve something card. sweet. Yes. Something sweet. Kaya kailangan may tissue ka. Meron Tapos, ka mga- ayan, may soda crackers na hindi masyadong malasa para at least hindi masyadong ma-upset yung stomach natin. At siyempre, importante, lalo na may mga motion sickness, may Yan. plastic tayo. Plastic, At para yan. kahit Ito saan lahat dalhin. na nakikita nyo ngayon, siyempre, bahagi po rin ng ating binibigay na servisyon totoo. Meron ho tayo maiinom na tubig dyan. May candy ho tayo, may mga tissue, plastic. Nako, ito importante, lalo na kung may makasama kayong bata na medyo mahina sa ang sikmura sa biyahe. Yes. Sumusuka. So, importante ho may dala kayo. Libre ho yan. Andyan po sa ating service yung totoo. But siyempre, meron pa rin ho tayong yung libreng charging station para sa mga cellphone. Yung mga malalayo yung biyahe, yung 24 hours ang abutin yung biyahe. Kailangan nakacharge po ang inyong telepono para magamit ninyo kung kinakailangan. So, ito ho yung ilan lamang sa mga importante must-haves kapag kayo ay bumibiyahe, lalo na doon sa mga masyadong malalayo ang destinasyon. Maraming salamat, Ma'am Baby. So, yung sa kayo medyo may mga madalas mahilo, dapat magpa-check up din para makita yung lagay ng kanilang Opo. katawan. Ano po, Ma'am Baby? Opo, para May mga nagpa-check up may na advice, tayo. may advice yung doctor sa kanila bago sila umalis. Okay, maraming salamat si Miss Baby Mamuyak po ng Philippine Red Cross sa paalala po sa ating mga magbibiyahe para maging maayos po ang inyong paglalakbay at ingat po tayo sa ating paglalakbay patungo sa ating mga destinasyon. Magbabalik po ang unang hirit. Thank you, Ate Sue. Naku mga kapuso, sa part 2 na ating Beat the Summer Heat sa Pampanga, mapapalagpas ba naman natin ang
masasarap na pagkain lutong Kapampangan. Well, alam niyo naman, syempre, mga taga-Pampanga, expert sa kusina, talagang masarap magluto. Totoo yan. At tara't mai-food trip na tayo kay Lynn at tikman ang mga pagkain truly Pampanga's finest. Around 70 kilometers mula Maynila ay mapapasyalan nyo na ang probinsya ng Pampanga. Maraming magagandang tanawin dito at kabilang dyan ang extinct volcano ng Mount Arayat kung saan maaari mo itong maakyat via trekking. Pero hindi lang beautiful sceneries ang dinarayo sa Pampanga dahil dito food tripping ang pinakamasarap gawin. Ang mga Kapampangan, sikat pagdating sa kusina. Kaya naman, since nandito tayo ngayon sa Pampanga, hindi ko yung palalampasin. Titikim tayo. Ang mga pagkaing paksing demonyo, minatamis na kamatis, at San Nicolas biscuits ay recipe ng pinakasikat na food historian ng Pampanga, si Atching Lilian Borromeo. Bata pa lamang siya nang simulan niyang aralin ang mga lutong Kapampangan. Siyempre, I can't miss Pampanga's famous braso de mais. Isa itong dessert o panghimagas na ang main ingredient ay mais. Kailangan tayo ng milk, butter, sugar, at saka yung iklog. Okay, so umpisa na natin paggawa niyan. Melt natin yung butter, tapos lagyan natin ng flour. Simple lang naman daw lutuin ang sikat na dessert ng Pampanga. Pagkatapos kasing pagsamahin ang butter at harina, ay saka namang ihahalo ang evaporated milk at asukal. Nilalagyan din ito ng egg yolk at cream-style corn. Hintayin lamang na mag-golden brown ito. Sa isang foil naman, ipahid ang butter at ilagay ang merengue o hinalong puti ng itlog. Sunod ay lutuin sa toaster. Tinost lang siya for a few minutes hanggang mag-brown. Golden brown ba yan? Aching? Lilian? Or... Ay, ang cute niya, oh! About face natin ngayon Yes, okay. para ilagyan mo na ng filling, no? Ang galing! Proof ko. So ngayon nalagay natin yung niluto natin kanina. Tapos after that, tapos na ang ating braso de mais. Tapos na. It's complete. Perfect siya. Hindi siya ganun katamis. Ang sarap niya. Ang inyong Pampanga food trip ay magiging mas exciting kung matitikman nyo ang pinagmamalaki nilang exotic dishes. Sa isang restaurant dito sa Pampanga, tinuruan ako magluto ng adobong kamaru. Sa salitang Tagalog, ito ang inadobong kuliglig o mole cricket. First, put little of olive oil. Habang piniprito ang kamaru, ay lagyan din ito ng bawang, kamatis, sibuyas, suka, broth at timplahan ng asin at paminta. Hintayin lamang na maging crispy ang kamaru at pwede na itong kainin. Bukod sa protina, may enough calories, fat at iron din ang kamaru o mole cricket. Kaya naman marami daw ang gustong-gusto itong kainin. Takot ako actually sa mga anything with more than 4 legs, pero isang cricket lang, isa lang. Masarap siya. Okay nga siyang pagpulutan. Tunay na isang gastronomic experience ang aking pagpunta rito sa Pampanga dahil natikman ko ang sweet and the exotic foods na kanilang pinagmamalaki. Ano, bata pa lang ako, dumadayo na talaga ako sa Pampanga para kumain at mag-enjoy. And definitely, this day will not be the last.